Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po, nako, mainit na mainit po ang usapan kung ito pong laban ni General Torre at ni Baste Duterte ay matutuloy daw ba? Ito ang mga tanong ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang dami ko nang nakita na mga memes, ang dami ko nang nakita na mga kung ano-anong vlog patungkol dito sa papalapit na boxing match. Nagaganapin daw po, hindi pwede sa Araneta so sa Rizal Memorial Coliseum daw po ito gagawin. So ngayon ito lang po kasi ang ang tanong diyan. Si Baste Duterte na siyang naghamon ay darating kaya? Yun kasi ang yun ang pinaka magiging tanong talaga dito dahil ang ating Chief PNP nakita natin ay talagang naghahanda na. Nagjogging kasama ang ilang mga PNP personnel, nakikipag-sparring, nagte-training. Mukhang eto nga si Baste parang nasupot kasi sa amin sa Bulacan kapag ikaw naghamon nagamon ka kasi ganito ang nangyayari niyan kunwari katulad no nag-aaral ako kapag naghamon na ng suntukan sa uwian rain or shine kahit ano mangyari kapag ikaw naghamon at kumasa yung ang kalaban mo talagang talagang tuloy na tuloy ang suntukan yan walang walang patumanggaya hindi yan pwedeng hindi matutuloy at kapag ikaw ang naghamon tapos pagdating ng uwian, na-choppy ka, natakot ka, naduwag ka. Tapos marami kang alibay, marami kang dahilan. Naku. Ang tingin sa iyo noon, Diyos ko. Para kang bading. At habang buhay na dadalhin mo 'yan na kumbaga parang tatak sa iyo 'yan na nako, kunwari ako, si Makmak. Nako yan si Makmak, kinamong ko dati suntukan yan. Natakot. O kaya naman, nako dati yan si Makmak, naghamon ng suntukan. Tapos nung nilabanan ko, ayaw na. Takot na, naduwag. Sus, Mariosep. Diba? Nako, nakahiya-hiya po. Lalabas na kahiya-hiya. Diba? Kaya sa nangyayari ngayon dito kay Baste Duterte, the best way, the best move na magagawa niya, magpakita siya sa Rizal Memorial Coliseum. Labanan niya si General Torre dahil siya ang naghamon. Kapag hindi nagpunta si Baste Duterte doon po sa Rizal Memorial Coliseum alas 9 ng umaga at hindi niya nilabanan si General Torre, nako, parang parang habang buhay siyang tatawaging duwag, supot. Sabi nga ni Sir Mike Cervera, ni Boss Mike doon sa sa kanyang FB post, daga ng Davao, matapang maghamon ng suntukan pero takot daw sa sa drug test kasi kapag ikaw makikipaglaban ka lalo na at merong mga committee yan, merong mga rules yan. Nakita na natin yan sa laban ni Kiko Matos at ni Baron Geisler, nagpa-drug test sila pareho. Tapos pagkatapos sila magpa-drug test, nag-negative sila pareho, saka lang matutuloy ang laban. Pero kapag may nag-positive diyan, hindi pwede kasi 'di ba under the influence ka ng pinagbabawal na pulburon hindi match ang laban kasi syempre iba ang niyan adrenaline, iba ang niyan ang kilos ng ganyang merong karga. Ngayon 'di ba natawag ng daga ng Davao sa mga DDS kasi ang sinasabi nila Agila ng Davao daw. Nakita ko mga post, may nakita ko mga meme, Agila ng Davao laban sa unggoy daw. So tinatawag nilang unggoy si General Torre. O sige, 'di ba kahit ano pa tawag nyo kay General Torre, kahit ano pang itawag ninyo na mga pangit na salita laban kay General Torre. Ang importante,
nung hinamon siya, lumaban siya. Kumasa siya. Hindi siya maraming sat-sat na hindi ako lalaban. Unahin ko munang tulungan yung ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. Hindi ako lalaban kasi mayor yan eh. Hindi pwede. Hindi ako pwede, busy ako eh. 'Di ba? Kung nagdadahilan na ganyan si General Torre, 'di ba? Talagang kahiya-hiya si General Torre kasi putya, hinamon siya ni Baste, 'di ba? Tapos hindi siya kumasa. Nakakahiya po 'yun. 'Di ba? On our part as a pro-government vlogger, supporter, parang nakakababa 'yun ng moral kasi putya. Pati sa mga kapulisan, 'di ba? Syempre, hinamon ng suntukan ng isang mayor ang isang PNP chief, hindi lumaban. 'Di ba? Parang ganoon. Syempre yung mga PNP official and officers, personnel, parang putya, pala? Yung palang natin, PNP chief pala natin, duwag. Wala palang kwenta. Iba po, kunwari ako patrolman, tapos malaman na ganyan, 'di ba? Malaman ko na yung aking boss, PNP chief ko hindi lumaban sa hamon ng isang mayor. 'Di ba parang nakakahiya. 'Di ba parang anak ng teteng, ano ba naman tong aking PNP chief? Boss namin na duwag, 'di ba? Parang ang pangit. Kaya alam niyo po, etong laban na ito dapat talaga matuloy for the sake of the bravery. Hindi cowardness ang ipapakita, bravery to help people. 'Di ba? Si General Torre, ang gusto niya ay mas matuloy ang laban, dahil nga hinamon siya ni Baste, kumasa siya. Hindi naman kasi kondisyon yung gawing charity event to eh. Yung merong makikinabang na mga nasalanta ng bagyo. 'Di ba? Hindi naman 'yun kondisyon. Ewan ko lang kung mahina lang ba talaga bumbunan ni Baste, kung bobo lang ba talaga to at hindi niya naintindihan yung sinabi ni General Torre na ito ay isang great opportunity para makatulong sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo. So yung kanilang game, sa halip na kumbaga parang suntukang kalye lang, lalabas lang sila sa isang kanto, doon magsusuntukan, tapos na kung sino bumulag talo. Hindi dapat ganoon, 'di ba? So ito, dinaan ni General Torre sa isang magandang adhikain. 'Di ba? Supporter ni Baste kung manonood, bibili ng ticket. Kung pwedeng pay-per-view, 'di ba? Kikita ang laban na 'yon. Yung kikitain, 'di ba? Kung kikita yung event, mapupunta yung proceed sa lahat po ng mga nasalanta ng bagyo. So napakalinis ng hangarin ni General Torre. Wala siyang kahit anong sinabi o hiningi o hinangad na kondisyon. Ang gusto lang niya ay sa halip na ito'y maging parang unorganized o unsanctioned event, gusto niya ito ay isang event na maayos. Diba wala namang masama doon sa hangad ni General Torre. Hindi katulad nitong si Baste, pagkatapos maghamon, maglalatag ng kanyang kondisyon. Anong kakaduwagan yan? Anong kabadingan yan? Diba? Kapag ikaw naghamon na, wala nang kondisyon. Dapat una pa lang na sinabi mo, diba? Dapat ganito sinabi ni Baste. General Torre, hinahamon kita ng suntukan. Pero bago matuloy ang suntukan na yan, dapat nakapag hair follicle drug test na ang lahat ng elected government official. Diba dapat ganun? Hindi yung kung kailan kumasa na si General Torre, saka ka pa magbibigay ng iyong condition. Diba parang nabading ka naman yan eh. Diba para kang para kang pinanghinaan ng loob. Kaya dapat talaga tumuloy si Baste dito sa boxing match na ito dahil naghahanda na
sila DILG Secretary John B. Cremulya, parang naglalagay na sila ng trapal doon sa Rizal Memorial Coliseum. At tingin ko meron ng mga sponsor, pati nga si Ping Lacson, ibibigay daw niya yung kanyang 1 month na pensyon. Para dito lamang sa para lamang sa fundraising o dito po sa event na ito. Ibibigay niya yung kanyang pensyon para makatulong. 'Di ba? O ngayon ito po, alam niyo sa totoo lang, hindi naman na bago itong hamunan na ito sa mga Duterte. At hindi na rin ito bago kung sila po ay kung si Baste po ay hindi tutuloy, hindi na rin ito bago dahil meron na pong history ng pagkaduwag dahil ultimo ama ni Baste duwag. Kasado na raw ang venue para sa much-awaited Torre versus Baste boxing match. Pero ang tanong, matutuloy ba talaga ang suntukan o isa lang itong suntok sa buwan? Narito ang agenda report ni Francis Volve. Agad kumalat ang memes sa binansagan ng mga netizen na Trilla in Araneta. Sabay sa ika-50 anibersaryo ng world famous fight ni na Muhammad Ali at Joe Frazier na Trilla in Manila noong 1970s. Matapos kumasa ni PNP Chief Nicolas Torre sa hamon na suntukan ni Davao City Acting Mayor at anak ni FPRRD na si Baste Duterte. Sabi pa sa isang meme, the fight is between the rebel Baste and the enforcer Torre. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero masuntukan tayo, alam ko makaya bita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Ayun, you're a coward. Pero sa nakikita natin, sa tinatakbo ng mga pangyayari, si Baste ang coward. Siguro, tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangailangan ng tulong na naapektuhan naapektuhan ng bagyo at baha. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. Actually, pwede. Seriously, it's okay. Maganda yung pang charity, at least makatulong kami ni Mayor Baste sa ating mga kababayan na salanta. Ang proceeds ng kung ano man ang... Sigurado maraming manonood dyan eh. Ayon sa source ng politiko, seryosong kinontak ni Torre ang Smart Araneta para ipa-reserve ang venue sa 12-round boxing match nila ni Baste. Hindi raw available ang Araneta sa linggo, July 27, pero sinabi raw ng pamunuan nito sa PNP Chief na open pa for booking ang August 3. Okay daw dito si Torre, pero ang tanong, game ba sa counter-challenge si Baste? Pumatol na rin si Senator Ping Lacson. Sa isang tweet, sinabi niyang meron siyang credible source na CEO ng sikat na casino hotel. Handa raw ang ballroom nila para sa charity boxing match para sa mahihirap na flood victims. Let's do it! Wala pang pahayag ang kampo ni Baste rito. Pero sa isang reel ng Vice President Sara Duterte supporters sa Facebook, nag-post si Baste na nakikipag-sparring sa boxing ring. May caption ito in Bisaya na BM Baste, madaon ni o pwede? Si Torre naman, nagpakita ng job sa isang media event sa Camp Crame kagabi. Sinamahan din ng Chief PNP ang physical training ng mga pulis ngayong araw para ipakitang handa siya kung papayag si Baste. Okay, kung ready sila sa venue, I can show up. Pero nakaset na actually ang Rizal Memorial Coliseum. A ring is already being set up there para sa Sunday. Whether he shows up or not, may mga sponsors na nagsabi na magdo-donate na lang ng pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at ng baha. Dating miyembro ng PNPA Boxing Corps, si Torre. Kung tutuusin... Diba? Dati pong miyembro ng Boxing Corps si General Torre. So ibig sabihin si General Torre may background ito sa sa pagbaboxing. Meron siyang background, meron siyang alam. 'Di ba? Kahit papaano may training siya. Kaya ngayon nire-refresh niya lang yung kanyang mga na-training, kumbaga pinag-aaralan niya ulit, nag-i-sparring at yung stamina. Alam niyo yung
ano ba tawag dito, yung resistensya ni General Torre, kahit na may edad na 50 plus, ano pa rin, maganda pangangatawan ni General Torre, di ba? Nakita niyo naman. At ito po ay nakikipag-jogging kasama ang mga batang PNP doon nga sa harapan ng ano, di ba, ng KOJC. Ito ay nag-jogging doon kasama ang mga ibang PNP na mas bata pa sa kanya. So ito talagang si General Torre, kung tutusin, dehado. Dehado siya kasi syempre sa edad. Si ano naman, si Baste nasa 37 lang daw. Diba? Ito kumbaga ano pa to, kalakasan pa. Kaya walang dapat ikatakot si Baste Duterte. Kung siya'y natatakot kay General Torre na babasag ang mukha niya, siya nagamon eh. Diba wala nang maraming dahilan. Meron nga akong nakita isang vlogger ng mga Duterte. Siya yung nagpipresenta, siya na lang daw ang ipapalit kay Baste kasi daw sayang daw yung mukha ni Baste, ayaw daw nilang pumayag. Anong katarantaduhan yan? Anong kabugukan yan? Ang nagamon si Baste. Tapos sasabihin ninyo, kayo magsasabi na naawa kayo kay Baste sa mukha niya o nanghihinayang kayo na masisira ang mukha ni Baste. Siya nagamon eh. Diba? Buti sana kung siya ang hinamon. Tapos hindi siya lalaban, kayo magpipresenta, parang okay yon. Pero yung siya ang naghamon, si Baste naghamon, tapos kayo ang magpipresenta na kayo na lang ang papalit, hindi pwede yun. Siya mismo ang naghamon eh. Diba? Pwede naman, kasi ganun na nangyayari pag meron akong nakikita eh. O sige, hindi ako pwede eh. Kunwari, may sugat ako sa kamay, galing lang ako sa sakit, mahina pa ako. O sige, iba na lang, eto na lang si ilalaban ko sa'yo. Baka pwede pa yun. Diba? Pero yung ganyan na siya naghamon, tas kayo ang papalit, nako, katarantaduhan yun. Hindi na bago Ay, sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD ang veteran journalist na si Waldy Carbonell sa isang gunfight dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa barilan matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa, November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte. Sa panibagong hamon ng tinaguriang boxing match for a cause between Torre and Baste, may aatras kaya o matutuloy ang laban? Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Teka, Acting Davao City Mayor Baste Duterte has Kasado na raw ang venue. meron tayong nalagpasan, nag-disconnect eh. Yung panahon ni Digong, eto na yon. Kung tutuusin, hindi na bago ang paghamon ng isang Duterte sa duelo. Noong 2003, hinamon ng nooy nakaupong mayor ng Davao City na si FPRRD ang veteran journalist na si Waldy Carbonell sa isang gunfight dahil sa pag-iimbestiga nito sa pagpaslang sa isang Davao City-based journalist. Kumasa si Carbonell pero hindi nagpakita si FPRRD. Fast forward, a year later, si Carbonell naman ang naghamon kay Baste sa isa ring duelo sa barilan matapos ma-offend sa banta ni Baste na pupulbusin ang Ilocos Norte. May oras at lugar pa, November 10, 2024, 9 a.m. sa Luneta. Pero wala ring lumutang na Baste Duterte. Sa panibagong hamon ng tinaguriang boxing match for a cause between Torre, di ba? So may tendency talaga na hindi magpakita ang duwag na si Baste Duterte kasi kung ka Waldy nga hindi siya nagpakita eh. 'Di ba? Naduwag kay Ka Waldy eh. Ang tanda-tanda na ni Ka Waldy parang magno-90 na to. 'Di ba? So ibig sabihin si Baste Duterte at si Digong Duterte matapang lang ang bunganga.
matapang lang kapag may mga nanonood. Pero kapag kinasahan na sila, 'di ba? Natatakot, naduduwag, hindi nagpapakita, nagtatago sa punja ng kanilang mga nanay. Yan ang tatak Duterte, bunganga lang matapang. Kaya ngayon, ito po nakikita ko sa mga BBM supporter. Kapag hindi daw ito nagpakita si Baste sa boxing match nila ni General Torre sa darating na linggo, alas 9 ng umaga, habang buhay daw nilang tatawaging supot, habang buhay nilang tatawaging duwag, at habang buhay nilang sasabihin, ipapaalala ang kaduwagan ni Baste Duterte sa kanilang mga vlog, sa kanilang mga comment, sa kanilang mga ikukwento daw nila sa kanilang mga mga anak at mga apo. Na once upon a time, sa panahon ng pamumuno ni PBBM, may isang General Torre na hinamon ng suntukan na nung kumasa na ay naduwag bigla etong si Baste. At lalabas po talaga nakahiya-hiya etong si Baste. Actually meron nga kaming nakita na isang vlogger. Ito yun isang vlogger, taga Davao daw po ito, nagalit na kay Baste. Eto pakinggan ninyo Kasi alam nyo, talagang kahit ako taga Davao, malaman ko na ganyan si Baste. Hindi lalaban kay General Torre pagkatapos niyang maghamon. Abay talagang ganito rin ang sasabihin ko. Eto yun Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Sa lahat na nanonood nito. Guys, ako'y nadismaya lang mo. Ipalabas ko lang talaga ang hinanakit ko sa taga Davao. Lalo-lalo na sa aming mayor sa Davao City na si Baste Mayor Duterte. Baste, anak ng putang ina ka. Naghamon-hamon ka pa kay General Torre. Tapos ngayon pinalagan ka. Naghahanap ka ng tangina. Naghahanap ka ng kondisyon. Ano ka ba? Bakla ka? Anak ng putang ina ka do. Ulay taga Davao nga bakla. Baste Duterte, anak ng putang ina ka Kahibalo dyan mo hindi na natin itutuloy kasi talagang pinaliguan dito ng mura etong si Baste. Kita nyo, galit na galit, taga Davao to. Na content creator, galit na galit dahil nga po sa pinakita nga kabaklaan hindi pala, ano ba tawag dito, kaduwagan ni Baste, di ba? Hindi dapat ganun. Kapag ikaw nagamon, wala nang kondisyon. Pag ikaw ang nagamon, pag kumasa, tuloy na kagad yun. Wala nang kung ano-anong mga cheche-boreche, wala nang kung ano-anong mga sasabihin mo. Kausapin ng pa-drug test, ganyan, hindi na. Kayo ni General Torre magpapadrag test, tapos laban na kagad yan. Hindi ganun. Day before, alam ko ganun day before ba? O 2 days before, magpapadrag test na kayo para para malaman para makita kung kayo ay malinis at hindi kayo under the influence. 'Di ba? Yan po ang kumbaga dapat talagang gawin ni Baste ay ituloy yan dahil naku po, Diyos ko, katakot-takot na kantsaw ang aabutin nitong si Baste at puro yabang na lang. Sa susunod na magsalita si Baste ng kung ano-ano, maghamon-hamon, nako wala na pong maniniwala kasi nga eto'y na lang, kumbaga parang iisipin na lang ng tao, puro bunganga na lang naman yung si Baste. Saka mawawala kredibilidad niya dyan. At iisipin din ng mga tao, lalo na ng mga taga Davao, wala pala silang maaasahan sa kanilang mayor ngayon acting mayor. Dahil ito palang kanilang acting mayor, kapag kinasahan ng suntukan, duwag. Kaya ang payo natin, kaya Baste Duterte, ay walang iba kung hindi tanggapin mo yung kasa ni General Torre. Ikaw ang nagamon,
ikaw ang nanguna ng kayabangan, ikaw ang nauna sa paghahamon at tapang mamaliit, pangungutya kay General Torre, ngayon na pinalagan ka, ipakita mo na you're man enough to fight the PNP chief at the age of 52 ba? 53, 54, napakatanda na ni General Torre. Hindi naman napakatanda, kumbaga ang laki ng agwat, di ba? Kaya Baste. So, tanggapin mo yung kasado na hinamon mo kaya lang nagkamali ka ng hinamon kasi yung hinamon mo pala boxing core noon. Kumbaga may training ito sa boxing, may alam to sa boxing, nakaranas din tong lumaban sa taas ng tolda, at naranasan din ito na na kumbaga makipag-sparring, sapakan. Naranasan ito sa mga kapwa niya PNP noon. So, kinasa na, lumaban ka. Huwag mong ipakita na ang mga taga Davao duwag at matapang lang ang bunganga.